Malas sa kusina, lalong-lalo na sa dining table ninyo. Iwasan niyong gawin ito kung ayaw niyong malasin. Ang video natin ngayon, pag-uusapan po natin ngayon, ang nangyari sa isang tao na lumapit po para magtanong kung may kinalaman ba ang ginawa ng kaibigan niya sa kanya, kaya siya minalas. Ayon sa kanya, siya ay mayroon ng naipundar na bahay, dalawa. Isa sa subdivision at isa ang nabili nilang bahay na kauna-unahang bahay. Lahat daw ng naipundar ay naibenta. Ngunit, kasabay po ng kanyang pagbagsak or pagkakaroon ng mga malas na pangyayari sa buhay, wala na rin yung itinuturing niyang friends. So, ang video natin ngayon, hindi natin pag-uusapan or para piliin natin yung mga friends natin. Hindi po. Pag-uusapan natin na yung mga friends ninyo, bilingan ninyo sila na kapag pupunta sa inyo, huwag itong gawin. Kasi magdudulot ito ng kamalasan sa inyo. So, sino man ang friends mo, wala namang magiging problema kung sa tingin mo, siya ay good na tao para sa'yo. Ang nagdudulot ng kamalasan dito ay itong bagay na ito. Ito ay nagawa ng kaibigan niya sa kanya na hindi masabi kung ito ay sinasadya o hindi sinasadya. Mamaya po tatalakayin natin ano nga ba ang ginawa ng kaibigan niya na naging dahilan o maaaring naging dahilan ng pagkakaroon niya ng grabeng kamalasan. Siya po ay mariwasa, nakakaangat na sa buhay. Ngayon, siya po ay nahihirapan sa kanyang pamumuhay. Ito ay ayon sa kanya. At ang tanong niya, may pamamaraan pa ba para mabago ang kapalaran niya? Para po makatulong sa kanya, tiningnan ko po ang chart of destiny niya at nakita ko may pagkakataon pa para sa kanya. Mamaya po isi-share ko sa inyo kung paano nalalaman kung ano yung nakatakdang kapalaran o yung susunod na magiging daan na tatahakin ninyo. Mamaya po pag-uusapan natin yan. Nalalaman na po kasi sa ngayon yan. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Huwag mo itong gawin sa kusina mo, lalong-lalo na sa dining table mo, kung ayaw mong malasin. Ang walis tambo po ay ginagamit natin sa tahanan bilang panglinis, pangwalis ng sahig, o kung saan pa man na pwede natin itong gamitin. Ngayon po, hindi lamang nag-aalis ng dumi sa sahig ang walis tambo, maging ang mga malas na enerhiya ay nakukuha po ng walis tambo. Kaya't pinakaiingatan or pinakaiiwasan na hindi ito magamit sa mga bagay na mahalaga sa atin. Lalong-lalo na sa ating dining table na kung saan isa ito sa ating mga wealth. Isa ito sa mga bagay na pinagmumula ng abundance. Dito natin ililalagay yung pagkain natin. Kaya't napakahalaga po ng lamesa sa tahanan. Anumang uri ng lamesa mo, maging yan ay kahoy, salamin, plastic o kung ano pa mang uri ng lamesa yan, huwag na huwag ninyong hahayaan na gagamitin ang walis tambo sa ibabaw ng lamesa ninyo kahit ito ay pabiro. Nagdudulot po yan ng kamalasan, lalong-lalo na kung yung walis tambo ay ginamit na sa sahig. Malas po yan. Lahat ng uri ng kamalasan maaari mong makuha basta yung walis ginamit na sa sahig.
or nasa tahanan na talaga yan. May mga pangyayari po kasi na bago yung walis tambo, kabibili lang, yung iba pinatong nila sa lamesa kasi bata ang nagpatong, hindi alam. Or yung iba naman na ipatong nila, or minsan may hinahampas sila gamit yung walis sa lamesa, o kung anong insekto man yung hahampasin nila sa lamesa, nagagamit nila yung walis, pero hindi pa nila ito nagagamit sa sahig, hindi yun magdudulot ng kamalasan. Kasi bago yung walis tambo, wala pang nakukuhang kahit anong inauspicious energies yun. Pero ibang usapan po, kapag ang walis tambo ninyo ay ginagamit na ninyo sa sahig, malas po yun. Grabing kamalasan. Katulad ng nagtanong po sa akin. Ayon sa kanya, siya po ay mayroong mga kaibigan, mga kapitbahay niya na katulad din niya, mariwasa din sila. Nung minsan daw po siya ay nagkasakit, sumama ang kanyang pakiramdam at hindi siya kaagad nakalabas ng kwarto, na yung mga kaibigan niya po labas-masok na sa bahay nila. Gawa ng sila ay magkakapitbahay naman, tiwala siya sa mga ito, nang meron siyang isang kaibigan na nag-alok sa kanya na magluluto ng cup noodles para sa kanya, para may almusal siya. At nang ito ay pinayagan niya, sumunod siya sa kusina at nakita niya na ito ay nagluluto doon. Ngunit, napansin niya yung dining table niya, merong hibla ng walis tambo sa ibabaw. Ito ay kanyang ipinagtaka dahil ang walis tambo ay sa sahig po ginagamit, hindi sa dining table. Ang dining table niya raw po ay gawa sa nara na merong salamin sa ibabaw. At nang tanungin niya kung bakit may hibla ng walis tambo sa ibabaw ng lamesa, ayon sa kanyang kaibigan, maalikabok daw yung kanyang lamesa at wala daw itong makitang pamunas, kaya ang ginamit niya walis tambo. Hindi niya ito pinansin, sinabihan lang niya na baka hindi maganda yon. Baka mamaya magdulot ng pagkasira sa kanyang dining table or magasgasan yung sa salamin or magasgasan yung salamin ng dining table niya. Pero hindi niya po iniisip na po pwedeng magdulot ito ng kamalasan sa kanya. Di nagtagal po, nagkaroon siya ng problema sa buhay. At dito na, sunod-sunod na naibenta ang kanyang mga naipundar na ari-arian. At ngayon, siya po ay nangungupahan at lumapit siya para itanong kung malas ba yung ginawa ng kaibigan niya sa dining table niya dahil ayon sa kanya simula nang nangyari iyon, buwan lang daw ang lumipas, kung ano-anong kamalasan na ang nangyari sa negosyo niya at sa tahanan nila. Ang sabi ko po sa kanya, malas at grabing kamalasan talaga ang makukuha mo kung gagamitin mo yung walis tambo bilang panglinis ng dining table mo. Dahil ang ating dining table ay isa sa mga wealth natin yan. Disrespect na nga kapag ginamit mo ang walis, kaya lang ang mga malas na enerhiya na nakuha ng walis tambo na andyan na yan sa dining table mo. Napalakas pa dahil yung dining table niya may salamin sa ibabaw. So, ang ibig sabihin, doble. Kung ano man yung malas na enerhiya na nakuha ng walis, doble yon na nandoon sa dining table. Huli na nang maisipan niya na magtanong. At ayon sa kanya, marami na raw siyang mga fortune tellers na tinanong patungkol sa nangyari sa buhay niya, ngunit hindi siya kontento sa sagot ng mga ito. Kaya't nagtanong po siya sa akin. At itinanong niya rin, siya po ay 39 years old na ngayon. Ang tinatanong niya kung may pag-asa pa ba na maibalik yung naging kalagayan niya noon. Siya po ay mariwasa. Ngayon, siya daw po ay nahihirapan. May pag-asa pa kaya na siya ay makabalik or makaahon
makaalis man lang sa dinaranas niyang kamalasan or kahirapan sa ngayon. So bilang tulong po sa kanya, tiningnan ko po ang kanyang destiny. Meron po tayong destiny chart. Pwede nating makita yan gamit ang Bazi. Pero hindi ko po ito basta-basta ginagawa. Ginagawa ko lamang kapag meron akong nais na alamin. Kasi hindi tayo po pwedeng basta-basta magbibigay ng opinyon natin sa tao na nahihirapan sa kanyang kalagayan dahil maaaring magdulot pa yan ng grabing burden sa kanya. So nangangailangan siya ng pag-asa at tamang sagot. Kaya tiningnan ko po. At nakita ko na mayroon pa siyang mga nakaamba na challenges. Ngunit ito ay magagawa niya ng paraan. Itinuro ko sa kanya kung paano niya maiiwasan ang mga ito at pagdating niya ng 50 years old, meron pa siyang 10 years para makapaghanda, para makaiwas sa mga struggle sa buhay. Pagdating niya ng 49 to 50 or eksaktong 50 years old, gagaan ulit ang buhay niya. Diretso po. Merong tao na tutulong sa kanya para biglaang maibalik kung ano ang naging kalagayan niya noon. Hindi ko na tinalakay sa kung paanong pamaraan ito makukuha sapagkat hindi natin pinangungunahan kung ano ang nakatakda. Isa lang ang nakikita ko sa kanyang chart, may pag-asa pa para sa kanya. Kaya't ang sabi ko, magpakatatag, huwag bibitaw, at piliin na ang friends na isasama niya sa kanyang circle. Kasi kung minsan, kay sinasadya kay hindi, sila pa rin ang nagdulot ng kamalasan mo. Sunod, malas din po kapag ganito ang ginawa ninyo sa walis tambo. Malas din po na inireregalo ang walis. Maaari pong magdulot yan ng inauspicious energies sa tao na tatanggap. At yung walis po, huwag nyo pong ilalagay sa malapit sa dining table ninyo. Ang ibig sabihin, kung yung dining table ninyo nasa kusina, yung walis po, ilagay nyo po sa area na hindi ninyo natatanaw habang kumakain kayo. Nagdudulot po ng kamalasan yun. Itago nyo yung walis ninyo sa hindi ninyo matatanaw habang kayo ay kumakain or nagluluto. Yung iba po, maging yung nagbibilang ng pera or binibilang nila yung kita nila sa negosyo. Ayaw na ayaw nila nakakakita sila ng walis. Nagdudulot po kasi yan ng kamalasan. Kaya't tinatago nila yung kanilang walis tingting or walis tambo man yan. At yung mga nagamit na walis, nagamit na sa sahig natin, wag ninyong iwawasiwas yan. Kung may insekto man kayong gustong tanggalin sa dingding, wag niyo pong iwasiwas yung walis tambo, iba na lang po. Gamitin ninyo para mapaalis kung ano mga insekto yung nais ninyong tanggalin sa dingding ninyo. Malas po yun. Lalong kumakalat yung inauspicious energies at mapupunta yan doon sa mga bagay-bagay na malapit kung saan ninyo winawasiwas yung walis. At para naman po doon sa maaring nabigyan kayo ng walis. Maaring tinanggap ninyo dahil hindi ninyo alam na ito ay maaring magdulot ng kamalasan sa inyo or hindi alam nung nagbigay sa inyo na pwedeng magdulot yun ng inauspicious energies. Ito gawin mo. Kumuha ka ng munggo, 7 piraso. Ihagis mo sa labas. At hayaan mo na. Huwag mo na siyang dadamputin. 7 piraso po. Ang number 7 po kasi ay isa sa mga numero na po pwedeng makapagtanggal ng mga inauspicious energies. Simula pa noon. So, ibig sabihin, kung matagal na, wala na yung walis, naitapo na kasi sira na, pero nakatanggap ka nanggaling sa hindi mo kaanak, yun ang gawin mo. 7 na butil ng munggo, ihagis mo sa labas ng bahay mo. At hayaan mo kung saan yan pumunta. Huwag mo nang pupulutin pa. Kasi po, para matanggal kung ano man yung mga inauspicious energies na maaaring nandyan. Kasi kung minsan po, yung inauspicious energies,
hindi tumatama yan, lalo na kung good luck energies pa ang tinatamasa mo. Doon yan tumatama sa kung kailan dinadalaw ka na ng ups and downs mo. At para naman po malaman kung ikaw ba ay yayaman pa or gagaan pa, or meron bang challenges na pwedeng tahakin or pagdaanan mo, pwede na pong malaman ngayon yan sa pamamagitan po ng destiny chart o yung tinatawag po natin na Bazi. So nakikita na ngayon kung ano yung susunod na magiging kapalaran mo. Pwedeng yumaman ka, pwedeng may challenges ka, kaya po nakakapaghanda ang bawat tao. At dito rin nalalaman kung may susunod, may pag-asa pa ba na gumaan ka. Nakikita po yan. Kaya lang po, hindi po yan basta-basta binabasa ng ganun-ganun na lang. Kailangan ko lang tingnan para po matulungan siya kasi nalulugmok na talaga siya. Nawawala na siya ng pag-asa. At ang tingin niya, yun na ang magiging kapalaran niya. Kaya sinabi ko sa kanya na bago ka or pagdating mo ng 50, yayaman ka. May darating para ialis ka sa kinilalagyan mo. Kaya lang, sikapin mo na ma-overcome lahat ng challenges na po pwede mong pagdaanan. At subukan mo ring maglagay ng mga cure para ma-attract mo yung taong yun. At ma-overcome mo yung challenges na para sa'yo. So, ang astrology po kasi ay malawak at malalim. Kaya't nalalaman natin kung ano yung pwedeng mangyari sa atin sa mga susunod na pagkakataon. At ang lahat po ng pamahiin, superstition, kung minsan po kasi nagkakatotoo sila. Kaya lang huli na. Kasi ang iba habang sila po ay mariwasa or maganda ang kalagayan nila sa buhay, hindi sila naniniwala sa kung ano man na pamahiin or paniniwala. Dito na nagkakaroon ng problema kasi nagagawa nila yung mga inauspicious, yung mga malas, yung mga nagdudulot ng kamalasan na nagagawa nila. Kaya mas maigi po, alam ninyo kung ano yung mga nagdudulot ng kamalasan para makaiwas kayo. Para kung ang kapalaran ninyo ay nakatakda na para sa pagyaman, makukuha ninyo ito. At sa lahat po ng subscriber ko, maraming salamat po sa panonood po ninyo. Kung may comment po kayo na hindi ko nasagot, pasensya na po kayo. Lately po kasi medyo naging busy po ako. Kaya hindi ko nababasa or hindi ko talaga nakita kaya hindi ko nasagot. Pero pag yan po ay nakita ko, sasagutin ko po. At kay ma'am po, ma'am Yolanda po from Germany, ma'am, maraming salamat po sa panonood mo po at sa pagsuporta mo po. Maraming salamat po. Isa lang po sa lahat ng subscriber ko po, lahat po na sineshare ko sa inyo, inaral po. Hindi ko po ginaya. Ako po ay mayroong master. Kaya yung iba na nagko-comment na sinuswerte sila, hindi po ako yon, yung master ko nagturo niyan. At kung sinuwerte kayo, na-activate ninyo gamit yung mismong energies ninyo. Yung tahanan ninyo na ilagay ninyo ng tama at na-connect nyo po yung energies nyo doon sa ginagawa ninyo. Kaya sinuwerte kayo. Sa lahat na nagko-comment na sinuwerte sila, salamat po. Hindi ko na po pinopost yung comment ninyo na sinuwerte kayo kasi po, hindi po ako may master po ako na nagturo sa akin. Sa kanya yung papuri. Sa kanya po yung papuri, hindi po sa akin. Kaya hindi ko na pinopost. Kasi na alam ko naman kung sino yung totoong magaling. Siya po, may master po ako na pinadala ng Diyos. Kasi yung time na hirap ka na sa mga kakaibang struggle sa buhay, may pinadala yon Diyos para tumulong sa akin. Kaya sa kanya po yung papuri. Kaya hindi ko pinupost sa channel ko. Yung nagko-comment na sinuwerte sila, na totoo talaga. Mga madam, mga sir, totoo po yan. Yan po ay inaral. Kung minsan po kasi yung iba
nagmamadali sila. Gusto nila, pag ginawa nila ngayon, bukas, swerte na. Hindi po ganon. Ang enerhiya sa paligid ninyo ay kailangan po ma-clear muna yan bago ninyo maramdaman yung auspicious energies. Ang iba, mabilis. Kasi po, maaaring umayon yung energies na meron sila doon sa ginawa nila. Kaya mabilis nilang nararamdaman. So magkakaiba po kasi ang bawat area natin, ang bawat enerhiya ng lugar natin, at maging ang zodiac sign or animal sign natin ay nakakaapekto. Pero isa lang po, lahat yan aakit ng good luck energies at magdudulot po yan ng good energies sa inyo, pati sa pamilya ninyo. At makakaiwas po kayo sa mga malas na enerhiya. Maraming salamat po.